Mula nang pumasok ang bagyong Krising, abay nagsimula na hong makapagtala ng kaso ng leptospirosis ang Health Department of DOH sa harap na yan ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na dito sa Calacang, Maynila. Kaya naman po, paalala ng Department of Health sa publiko, huwag lumusong sa baha kung maiiwasan, huwag pong payagan na mag-swimming dito ang mga bata dahil iba't ibang sakit bukod pa sa leptospirosis ang maaaring makuha. At agad na magsabon, maghugas at tumungo sa health center para mabigyan na po ng antibiotics. At sa kabilang dako, nagpatupad naman ng price freeze ang kagawaran ng kalusugan sa higit sa 100 gamot para po yan sa iba't ibang mga sakit, partikular na sa mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, ilan ang kaso ng leptospirosis ngayon sa Pilipinas? Alex, sa ngayon ay wala pang total na bilang ang Department of Health sa kabuang kaso ng leptospirosis sapagkat patuloy pa yung pangangalap nila ng mga datos mula sa iba't ibang rehiyon. Pero patuloy nga yung paalala ng kagawaran ng kalusugan sa mga kababayan natin na lumulusong sa baha, lalo na yung matagal yung exposure sa tubig baha, na agad silang magpakonsulta o magpunta sa mga health center para mabigyan sila ng gamot na pangontra sa leptospirosis. Inaasahan ng Department of Health ang pagsirit ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa sa darating na 1 hanggang 2 linggo. Sa pag-iikot ni Health Secretary Ted Herbosa sa iba't ibang ospital sa Quezon City at Maynila, may mga naitala na anyang kaso ng leptospirosis. Pero ito ay epekto ng nakalipas na pag-ulan. Pag na-expose ka na, hindi ka naman magkaka-lepto bukas. After 1 to 2 weeks ka magkaka-lepto. Sabi ni Herbosa, sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, may 17 pasyente ang nakakonfine na merong leptospirosis. Sa Maynila naman, sabi ni Dr. Grace Padilla, hepe ng Health Department ng Lungsod, may 8 kaso na ng leptospirosis ang naitala. 2 rito ang nasawi. Pero ang sakit nakuhaan niya bago pa man ang pananalasan ng bagyong Krising. Tiniyak naman ng DOH ang sapat na supply ng prophylaxis pangontra sa leptospirosis. Paalala sa mga kabataan, huwag kayong mag-swimming sa baha, tubig baha, madumi po yan. Yung mga napalusong po, maghugas at magsabon kaagad. At kung may mararamdaman kayo, magkonsulta dito sa health center. May binibigay silang antibiotics para sa mga na-expose sa baha. Pero hindi anya dapat mag-self-medicate sa pag-inom ng gamot. Ang antibiotic po, hindi yung parang self-medication. Piniprescribe po yan. Pag kayo pumunta sa doktor, lalo na dito, titingnan nila kung kayo ay low risk, moderate risk, or high risk. Pati yung dose iba. Para naman maiwasan ang hawahan ng mga sakit gaya ng respiratory infection, sa mga evacuation center, mamimigay ang DOH ng surgical mask. Pinatitiyak rin na may mga naka-duty na doktor o nurse para sumuri sa kalusugan ng mga bakwit. Nasa higit 1,000 doktor at nurse anya ang idineploy sa iba't ibang evacuation site sa bansa para tumulong. Kaugnay nito, naglabas ng price freeze order ang Department of Health para sa 148 iba't ibang klase ng gamot. Sa listahan ng DOH, kabilang rito ang mga gamot para sa asthma o hika, diabetes, diarrhea, antihistamine, hypertension, iba't ibang klase ng antibiotics, vitamins at iba pa. Paalala ng DOH, ang price freeze ay iiral sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Yung gamot, pinapa-price freeze din namin para hindi magtaas at hindi yung mga opportunista na tinataasan yung gamot pag ganitong mahirap ang supply. Sa monitoring ng DOH ay operational naman daw lahat ng kanilang ospital sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at nitong habagat. Pero may isang ospital sa Malabon, yung San Lorenzo Ruiz Hospital, na pinasok raw ng tubig baha yung ground floor, sabi ni Secretary Herbosa, pero nananatili namang operational yung nasabing ospital. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, dahil itong leptospirosis, dalawang bagay maaring pwede kang magkaroon yan ng mild pero matindi yung severe leptospirosis. Ano ba ang binanggit ng Department of Health na para mabigyan natin ng paalala ang ating mga kababayan? Ano ba dapat nilang tingnan kung sakaling may mga simptomas na itong sakit na leptospirosis?
ilan sa mga binanggit nga ng DOH na sintomas na dapat bantayan ng mga kababayan natin ay kung kayo ay lumusong sa tubig baha, makalipas nga yung 1 linggo o 2 linggo, nakaranas kayo ng mataas na lagnat, paninilaw ng mata at maging ng balat, o di kaya naman yung pananakit ng kalamnan, pagsusuka, at yung kulay ng ihi ay nagbago o naging kulay tsaa. Yan ay agad na raw kayong magpunta sa mga doktor, sa health center o kaya naman ay sa mga ospital para makapagpasuri. Sa lungsod ng Maynila, Alex, may mga itinalaga ng fast lane sa mga district hospital sa lungsod para nga mas mabilis yung magiging pagtugon nila, lalo na't inaasahan nga na in 1 to 2 weeks ay inaasahan yung surge nga ng leptospirosis cases. Oo, para matugunan kagad yung may mga leptospirosis, no? Ano ba sabi ng Department of Health? Saan sila tutungo? Ang isa kasi para magpa-check up lamang, no? Pero kung sakaling meron na mga simptomas, ang alam ko yata parang oral doxycycline, no? Saan nila makukuha yan? Libre ba yan? Yes, Alex, sa mga barangay health center ay merong libreng doxycycline o prophylaxis na ibinibigay sa mga kababayan natin. Kailangan lang daw kasi na makapagpatingin ng personal para ma-check nila dahil iba-iba raw kasi yung dosage. Depende sa kung ano yung risk mo, yung binabanggit niya kung ikaw ba ay low, moderate o high risk. May mga dosage din kasi, lalo na kung bata pa yung edad, may mga certain age kasi na hindi pa pwede yung ganyang katapang na antibiotics. So, maliwanag doon na Mads, no, binabanggit ng DOH ni Secretary na kailangan magpakonsulta muna para magawa ng reseta. Dahil yung reseta, yun yung basihan para sila ay makakuha ng oral doxycycline. Tama ba ako, Mads? Yes, tama ka dyan, Alex. At paalala sa mga kababayan natin, hindi yan pwedeng bilhin over the counter dahil yan ay considered na antibiotic, kaya kailangan ng reseta mula sa doktor. Kaya pinapayuhan, pinakamabilis na access sa mga health center dahil mayroon namang mga doktor na naka-duty roon. Nako, turo pa naman sa akin ng aking magulang, kapag uminom ka ng antibiotic, hindi pwede yung pag-inom mo tapos naramdaman mo, gumaling na ako. Hindi, kailangan tapusin mo yun. Diba? Tama ba ako, Mads? Kailangan tapusin mo kung ilang araw ka pinapainom ng doktor ng antibiotic. Kapag hindi mo tinapos yun, abay, baka babalik. Kundi kaya, magiging immune ka na sa sakit na yun. Totoo, yan yung magkakaroon ka na ng resistance, Alex. Yes. Kaya mahigpit yung bili nila kapag sinabi, halimbawa, nakaraniwan kasi, di ba, kapag antibiotic ay 7 araw. So kapag kailangan, kapag sinabing 7 days, kailangan tapusin mo talaga yung 7 araw na yun kahit na magaling na yung pakiramdam mo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Doc Mads. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin mula sa Department of Health.